So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kagabi po, sumabog po yung balita sa internet na itong si Kiko Barsaga nga po ay may sabina. At yung sabina nga po na merong hawak siya ngayon, ito po ay criminal case. So, pag criminal case, ano ibig sabihin nun? May kulong. Pag napatunayang guilty. So ano ba yon? Gago talaga to, no? So ang nag-post nito, ito, Billionaire Channel. So, the Criminal Investigation and Detention Group, si IDG, filed an inciting to rebellion and sedition case to 4th District Representative Kiko Barsaga for detrimental remarks about Marcos administration. Okay. Actually, mga kababayan, hinahanap ko po talaga yung ano ba yung naging violation ni Kiko Barsaga. Yun nga lang po, hindi nila pinablik kasi nga confidential daw po ito. Pero ito na nga po yung yung subpoena ni Kiko Barsaga. So may subpoena na siya. Yan, no? Francisco. Pag Francisco pala, Kiko talaga, no? So, ito Saan ba yan? Yan. So, kailangan niya pumunta, no? Sa November 18 to November 25. November 18 at November 25. Alas 3. Sabi dito, no, Barsaga faces inciting to sedition rebellion raps at QC Prosecution Office. Okay. The police, so ito na nga po yung sinasabi ko kanina. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise, no? Okay. Ito yung ito yung sinasabi ko kanina. Ano ba yung ginawa ni Kiko Barsaga kung bakit siya nakasuhan? So, confidential pala. So, ganun pala yun, no? Confidential. Oo. So, pero ang malinaw dito, ito po yung merong kinalaman noong September 21 rally. Sa kaguluhan po na nangyari noong September 21, di ba? Sa may bandang Mindiola. So, sabi dito, okay, in a message, Police Major Robert Morico, Director, confirmed that criminal complaint was filed, so may kulong talaga ito, no? Against Barsaga in relation to the violent incidents which occurred in Mindiola and Recto on Manila on September 21. Alam nyo, no? Ito yung naalala ko yung mga post ni Kiko Barsaga nun eh. Hindi ko lang mahanap kasi ang haba eh. Ang haba ng scroll down ko, tinamad ako. Pero naalala ko yung mga binabanggit ni Kiko Barsaga doon na manlaban daw po sa pulis. Sinabi niya yun doon eh. Nalabanan daw po yung pulis. Sinabi ni Kiko Barsaga yun. Oo. Pati yung Molotov. Sinabi rin po ni Kiko Barsaga yun. Tapos, ito pa, mayroon pa yun dito eh. We are refrained, ito kasi, no, we are refrained from issuing statement relative to the said criminal complaint as it may preempt or influence the outcome of the preliminary investigation pending before the city prosecutor, he added. So, yun naman pala. So, ang rason pala kung bakit bawal pa ilabas yung mga naging rason kung bakit pinapasabpina nga po si Kiko Barsaga kasi nga baka kasi ma-influensyahan yung investigasyon ng preliminary. So, alam niyo naman yun, di ba? Paano mag-file ng case, di ba? Sisimula po yung lahat sa subpoena. So, after ng subpoena, sasagot po si Kiko Barsaga ng counter affidavit. Tapos magkasagutan pa yan 2 beses ata. And then doon po magdi-decide kung ito ba ay itutuloy sa kaso. Pero malinaw dito mga babayan po, no, na talagang meron pong ebidensya. May ebidensya eh. So ang kailangan nilang dito is patunayan nila kung totoo ito, no, na merong ebidensya nga po kay Kiko Barsaga na parte po siya nakaguluhan noong September 21. Parang ito, kasi parang tanga talaga tong batang to, no? Tanga-tanga talaga eh. So parang ito, no? September 21, we will fight for our nation. And we will bring an end this corrupt government. Tingnan mo naman, no? Magpo-post ka ng lalabanan mo yung gobyerno, tapos nakasundalo ka na uniforme. Ano pala ito, no? Reservice. Service pala itong gagon to, no?
And then mga babayan, no, ito alam niyo nakakatawa kasi dito, no. Ito yung ito. Yung post nga po niya kahapon. Siya rin pala nagbanggit eh. So sabi niya kahapon, ito yung sabpina ni Kiko Barsaga, no. So share niya to kahapon. So sabi niya, Bongbong Marcos. Ito na. Oh, how many people have your father killed or imprisoned before he was removed from power? This will not stop us. This way only make the revolution stronger. Dinamay na yung tatay. Oh, alam niyo mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko eh. Nadamay niya pa yung tatay po ni Presidente Bongbong Marcos. Nadamay pa ni Kiko Barsaga. Na ito nga po, no? Okay. Sino namatay? Naka-off yung comment, oo. So sinong pinapatay Sinong pinapatay ni Apo Lakay? Actually maraming bintang pero wala pang umakit sa korte. 'Di ba? Isipin niyo ito yung tanong ko eh. Narrative ng mga dilawan 'yan eh. Yung pinapatay yung mga pinapatay daw po ni Marcos. Isipin niyo dalawang Aquino na po naging presidente. Sangkatutak na po yung binintang, 'di ba? Sa mga Marcos. Pero ni isa po wala po napatunayan. May mga pending cases pa hanggang ngayon. Totoo naman 'yun. 'Di ba? Yung isa guilty si Imelda Marcos sa Sandigan Bayan pero umakit po sa Supreme Court. So technically, hindi pa tapos. Yung mga pinapatay po na tao sino? 'Di ba? Hindi po kasi katulad nung kay Digong. 'Di ba? Si Digong mga kababayan nakakulong ngayon dahil sa pagpatay. Ayun talaga yung totoong pagpatay. Kasi may utos si Digong eh, patayin niyo 'yan. May utos si Digong eh. I-provoke ninyo man laban para patayin. Si Apo Lakay ba may ganun? Wala, 'di ba? Tingnan niyo ito yung point eh. Nung pagkatapos po ng martial law, na-content ko na ito nung nakaraan pa eh. Nung natapos po yung martial law, gumawa po ng isang committee o isang grupo si Apo Lakay para imbestigahan din po yung mga nangyaring human rights noong panahon nga po ng martial law. 'Di ba? So nag-effort po si Apo Lakay. Hindi nga lang po natapos yung investigasyon kasi tinanggal ninyo sa sa presidente eh. Nagka-EDSA eh. So walang nangyari. Pero nakakatawa dito, no? Pinagpatuloy nga po ng mga Aquino nga po yung yung mga sinasabing human rights po na yan. Wala naman napatunayan. 'Di ba? Pero ang point dito mga kababayan, no, kung meron man talaga pumatay ng tao dito, ang bullshit naman nito kasi Kiko Barsaga, ang lumalabas dito parang biktima ka pa talaga? So pinapalabas mo dito biktima ka? 'Di ba? Ilan daw po ba ang mga pinapatay ng tatay daw po ni PBBM? At ilan din po yung napakulong? Bago daw po natanggal sa pwesto si Apo Lakay. Hindi raw po ito kaya patigilin kung ano daw po yung revolusyon na mas lalo pa raw nila palalakasin. Kung tayo revolusyon mo, mag-isa ka. Saan ka nakakita na magrarally ka tapos iiwanan mo yung mga kasama mo? Gago rin talaga no? Pero by the way, mga ka-streetways, no, ang malupit dito, hinahanap ko yung yung kaso niya eh. So yung final sa kanyang kaso, yung Revised Penal Code Article 142. Ito yan eh. The Philippines Revised Penal Code which deals with inciting to sedition. So meron siyang multa. Oo. Tapos meron po siyang ito. This penalty applies to individual who without directly participating in sedition incite others through speeches, writings, or other means as well as those who utter seditious words to commit libel against the government or its authorities. Okay. So ngayon pala nangyari pala dito kay Kiko Barsaga, no? Hindi naman pala kailangan
na si Kiko Barsaga ay kasama doon sa rally. Basta siya daw po ay nag-provoke sa pamamagitan po ng speeches, writings, di ba? Or utter seditious words. So, pasok si Kiko Barsaga talaga doon. Kasi nga po, tandaan po natin, si Kiko Barsaga nga po is yung nag-provoke na lumaban yung mga nagrarally sa mga pulis. Meron siyang post doon sa Facebook. O, siya yun. O, nalabanan daw po yung gobyerno tsaka yung babatoy pa daw po ng Molotov. Tapos, ang penalty pala nito, prison correctional. 6 years. Walang iya ka, no? Makukulong ka pa palang hayop ka, no? So, bukod nga po dyan, meron pang isa yung ano. Ito pa yung isa niya pa, no? Yung Revised Penal Code. Article 148. So, if the assault is committed with the weapon or involves a public officer, pasok talaga siya dito. The penalty increases to prison correctional. In its medium maximum periods and fine up to 200,000 pesos. So, ito po ay 2 years na pagkakakulong. So, pasok nga siya dito. Kasi, napaka-unbecoming niya po talaga bilang isang congressman. Totoo lang. Kasi mayroong proseso mga kababayan Di ba? Kung gusto mong tanggalin yung presidente bilang congressman, pwede kang mag-file ng impeachment. Pero yung ipoprovoke mo yung mga tao na lumaban sa gobyerno, na manggugulo, malakas yung ebidensya kay Kiko Barsaga, tandaan nyo kasi Facebook niya ginamit niya. Siya mismo yun. Post niya mismo yun, di ba? So yun nga yung point, no? Kung gusto ni Kiko Barsaga na natanggalin nga po yung Presidente Bongbong Marcos, so mag-file siya ng impeachment. Idaan yan sa proseso. Yung pagrarally mga kababayan, proseso din po yan. Pero hindi na po parte ng proseso yung manggugulo ka. Yung ipoprovoke mo yung mga tao na manlaban sa gobyerno, ipoprovoke mo yung mga tao na manggulo, ipoprovoke mo yung mga tao manira na magamit ng pribado man o pagmamayari mismo ng gobyerno. So, talagang sabit talaga siya dito, no? So, well, sana nga, hindi sana ito mauwi sa wala. Sana matuloy ito bilang kaso. Well, mga kababayan, no? Posible hindi matuloy ito. Yung kaso ni Kiko Barsaga. Pag si Sara po yung naging presidente. Yun, di ba? Baka doon. Pwede. Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa naka-file nga po na complaint na posibleng maging kaso nga po dito kay Kiko Barsaga. No, so makukulong po siya, no? Makukulong siya, no? Tana ilan yun, bali 6 years. Depende pala sa counts, no? Depende sa counts pa pala yun, di ba? So yun, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di makalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay? Yun na, so thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo mamaya sa Birahan PH alas 12 or alauna. Tingnan natin.